Paano kung mula pagkabata, sa bawat hakbang mo, sa bawat sandali ng peligro, ay may lihim na nagmamasid at nagbabantay sa'yo? At paano kung sa paglipas ng panahon, ay mapagtanto mo na siya rin ang unti-unting pumupuno sa puso mo? Ito ang kwento ni Alora at Alvaro. Mula pagkabata, si Alora ay kilala bilang isang masayahin at mapanlikhang bata sa baryo ng sitio Masaganang Bukid, na nasa paanan ng isang mahiwagang bundok. Laging sinasabi ng kanyang lola na may mga nilalang sa bundok na nagmamasid at nagbabantay sa kanila. Para kay Alora, ito ay kwento lamang na pantulog. Ngunit sa likod ng mga biruan niya tuwing naririnig ang alamat, may kakaibang koneksyon siya na nararamdaman tuwing siya ay nasa gubat. Sa bawat hakbang niya papunta sa kakahuyan, tila may malamig na simoy ng hangin na parang yakap. Hindi niya ito pinansin noong una. Ngunit mas lalong naging malakas ang presensya tuwing nalalagay siya sa panganib. Minsan, habang naglalaro malapit sa ilog, nadulas siya sa madulas na bato. Sa gitna ng kanyang pagsigaw, parang may hindi nakikitang kamay na humila sa kanya palayo sa tubig. Dahilan upang hindi siya tuluyang mahulog. "Siguro malasakit ng kalikasan," pabirong sabi ng kanyang ama noong ikinuwento niya ang nangyari. Ngunit sa kabila ng paliwanag na iyon, naramdaman ni Alora na may iba pang dahilan. Isang hapon, habang naglalaro ng habulan ang mga bata, napalayo siya sa kanyang mga kaibigan. Natagpuan niya ang sarili sa gitna ng kakahuyan, sa harap ng isang malaking puno na may mga ukit sa balat nito na parang lumang sulat. Napatigil siya at naramdaman ang malamig na hangin sa paligid. "Alora," tila may boses na bumulong mula sa kawalan. Napalingon-lingon siya, ngunit wala siyang makita. Sa halip na matakot, nagkaroon siya ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Tumakbo siya pabalik sa kanilang bahay, ngunit hindi niya naalis sa isip ang boses na iyon. Sa likod ng mga punong kahoy, nagmamasid si Alvaro. Isang engkanto na nakatakdang protektahan si Alora mula nang siya ay isilang. Malapit nang magsimula ang kanyang paglalakbay, bulong niya sa sarili, habang dahan-dahang naglalaho sa liwanag ng dapit hapon. Habang tumatanda si Alora, mas dumadalas ang kakaibang presensyang nararamdaman niya. Ngunit hindi niya ito pinansin. Para sa kanya, bahagi lang ito ng mahiwagang kwento ng kanilang baryo. Ngunit hindi niya alam na ang lahat ng ito ay simula ng mas malalim pang koneksyon sa nilalang na lihim na nagbabantay sa kanya. Lumipas ang maraming taon at si Alora ay isa ng dalaga. Mahilig pa rin siyang maglakad-lakad sa gubat. Ngunit sa halip na maglaro, naging tahimik na mga sandali ang kanyang paghahanap ng kasiyahan sa kalikasan. Madalas niyang dalhin ang kanyang sketchbook upang iguhit ang mga bagay na nakikita niya. Ang matatandang puno, mga ibon, at ang lumang puno na laging nagdadala ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Isang hapon, habang gumuguhit siya sa lilim ng puno, biglang bumalot ang malamig na hangin sa paligid. Natigil siya sa pagguhit at napatingin sa paligid. Tila may aninong gumalaw sa gilid ng kanyang mga mata. At sa paglingon niya, nakita niya ang isang lalaking nakatayo malapit sa puno. Matangkad ito, may balingkinitang katawan, at ang kanyang mga mata ay parang may taglay na liwanag na hindi maipaliwanag. "Pasensya na kung natakot kita," sabi ng lalaki sa malalim ngunit banayad na tinig. "Napadaan lang ako." Hindi natakot si Alora, ngunit nagtaka siya. Ang gubat na iyon ay bihirang puntahan ng mga tao, lalo na sa ganoong oras. "Sino ka?" tanong niya, may halong kaba at pag-uusisa. "Isang tagapagbantay," sagot ng lalaki na may lihim ng ngiti. "Kaibigan ako ng iyong lola. Madalas akong magmasid sa paligid." Tila pamilyar ang boses niya,
Ngunit hindi matukoy ni Alora kung saan niya ito narinig. Tagapagbantay? Parang kakaiba yun ha? Ngayon lang kita nakita dito. Maraming bagay ang hindi mo pa nakikita. Sagot ng lalaki habang tumitingin sa puno. Ang mundo ay mas malaki kaysa sa iniisip mo. Bagamat hindi siya sigurado kung totoo ang sinasabi nito, naramdaman ni Alora ang kakatuwang koneksyon sa estranghero. Ano nga ulit ang pangalan mo? Alvaro. Sagot niya. Isang kaibigan, kung papayagan mo. Tumango si Alora at hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit nagtiwala siya sa kanya. Sa kanilang maikling pag-uusap, naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan na hindi niya naranasan sa sino mang nakilala niya. Ngunit bago pa siya makapagtanong ng iba pang bagay, biglang naglaho si Alvaro na parang naging usok sa hangin. Napamulagat si Alora. Pilit iniisip kung totoo ba ang nangyayari. Tumayo siya at muling nilibot ang tingin sa paligid. Alvaro? Tawag niya, ngunit tanging ang malamig na hangin ang sumagot. Sa unang pagkakataon, naitanong ni Alora sa sarili kung ang mga alamat ng kanilang baryo ay totoo. At mula noon, ang pangalan ni Alvaro ay naging bahagi ng kanyang isipan. Isang misteryong nais niyang tuklasin. Lumipas ang ilang buwan mula nang unang makita ni Alora si Alvaro. Bagamat minsan niyang nararamdaman ang presensya nito sa gubat, hindi na ito muling nagpakita. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tuwing maaalala ang kakaibang pakiramdam na dala nito, napapangiti siya ng hindi sinasadya. Isang araw, habang pauwi mula sa bayan, nadaan si Alora sa isang tahimik na bahagi ng kalsadang nilililiman ng mga punong kahoy. Doon, biglang may dalawang lalaking sumulpot mula sa gilid ng daan. Ang kanilang mga mata ay may halong takot at desperasyon. Isa sa kanila ang may hawak ng patalim. Miss, huwag kang sisigaw. Kailangan lang namin ng pera. Sabi ng isa, may halong kaba sa boses. Natigilan si Alora. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nagsimula siyang umatras. Ngunit napapaligiran siya ng mga lalaki. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang unang sumagi sa isip niya ay ang pangalan ng misteryosong nagdigtas sa kanya dati. Alvaro. Halos bulong niya, ngunit puno ng pag-asa. Sa sandaling binanggit niya ang pangalan, isang malakas na hangin ang biglang bumalot sa paligid. Ang mga dahon ng punong kahoy ay nagsayawan sa ere, at isang malamig na bugso ng hangin ang tila sumira ng tahimik na hapon. Sa isang iglap, lumitaw si Alvaro mula sa likod ng isa sa mga puno. Ang kanyang presensya ay parang nagdala ng bigat sa hangin, at ang kanyang mga mata ay puno ng tapang. Tumayo siya sa pagitan ni Alora at ng mga lalaki. Parang isang pader na hindi nila kayang lampasan. Kung alam niyo ang makakabuti para sa inyo, umalis na kayo. Sabi ni Alvaro, malamig ang tinig, ngunit puno ng otoridad. Ang mga lalaki ay natigilan. Tila napako sa kanilang kinatatayuan. Hindi nila maipaliwanag kung bakit. Ngunit ang presensya ng lalaki ay nagdala ng kakaibang takot sa kanila. Isa-isa silang umatras. At sa huli, tumakbo palayo na parang may hinahabol. Naiwang nakatayo si Alora. Hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Alvaro, bulong niya. Sa pagkakataong ito ay may halong gulat at pasasalamat. Paano mo nagawa yun? Tumalikod si Alvaro sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi niya maitago ang kakaibang kalungkutan sa kanyang mga mata. Sinabi ko sa'yo, tawagin mo lang ako kung kailangan mo ako. Sagot niya. Palagi lang akong nasa paligid. Pero hindi ko pa rin maintindihan. Sino ka ba talaga? Ngunit bago pa siya makapagtanong pa, dahan-dahang lumapit si Alvaro at hinawakan ang kanyang balikat. Ang mahalaga, ligtas ka. Sa tamang panahon, malalaman mo ang lahat. At bago pa siya makapagsalita muli,
Naglaho si Alvaro tulad ng dati, kasama ang malamig na hangin na tila nagdala sa kanya. Naiwang nakatayo si Alora sa gitna ng tahimik na daan. Sa mga sumunod na araw, hindi maalis ni Alora sa isip ang nangyari sa kalsada at ang misteryosong lalaki na laging nasa tabi niya sa oras ng peligro. Gabi-gabi, naglalaro sa isipan niya ang mga tanong na hindi niya masagot. Sino ba talaga si Alvaro? Ano ang dahilan ng kanyang biglang paglitaw at paglalaho? Isang gabi, habang tahimik na nakaupo sa ilalim ng puno sa kanilang bakuran, isang ideya ang sumagi sa isip niya. Paano kung susubukan niyang ilagay ang sarili niya sa panganib? Baka sakaling sa pagkakataong iyon ay muling magpakita si Alvaro sa kanya at tuluyan na niyang matuklasan ang katotohanan. Kinabukasan, dinala niya ang sarili sa isang matarik na bangin sa gilid ng gubat. Ang lugar na iyon ay matagal nang kinatatakutan sa kanilang baryo dahil maraming kwento ng mga aksidente nang nangyari doon. Huminga siya ng malalim. Dinig na dinig ang kabog ng kanyang puso habang unti-unting lumalapit sa gilid. Alvaro, bulong niya, ngunit walang tugon. Pinilit niyang lakasan ang loob. Kung naririnig mo ako, gusto kong malaman ang totoo. Kung talagang nariyan ka, ipakita mo ang sarili mo. Sa isang iglap, inalis niya ang kamay na nakahawak sa isang maliit na puno. Piniling hayaan ang sarili na mahulog. Ngunit bago pa siya tuluyang bumagsak, isang malamig, ngunit matibay na bisig ang biglang sumalo sa kanya. Nang tumingin siya, naroon si Alvaro. Nakatitig sa kanya ng may galit at pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga at tila kumikislap ang hangin sa paligid nila. Anong iniisip mo, Alora? Sigaw ni Alvaro. Ang boses nito ay nanginginig sa galit. Paano mo nagawang isugal ang buhay mo ng ganito? Hindi siya makasagot agad. Nanghina ang kanyang mga tuhod, ngunit sa halip na tumugon sa tanong ni Alvaro, siya mismo ang sumigaw. Puno ng emosyon. Ikaw, sino ka ba kasi talaga? Bakit ka ba laging nandyan tuwing nasa peligro ako? Bakit hindi mo sabihin kung ano ka? Tahimik si Alvaro, ngunit kitang-kita ang tensyon sa kanyang mukha. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng malimig na ekspresyon. Tumayo siya ng tuwid at unti-unting umangat ang kanyang mga paa mula sa lupa. Waring tinutulak siya pataas ng hangin. Napatigil si Alora. Ang mga mata ay nanlaki sa gulat. Hindi ka tao. Bulong niya, ngunit sapat na ang lakas upang marinig ni Alvaro. Tama, hindi ako tao. Sagot ni Alvaro, malamig ngunit may bahid ng lungkot. Hindi ako tao at hindi kailanman naging tao. Nagsimula siyang magningning. Parang ang mismong hangin ay bumabalot sa kanya. Sumasayaw sa paligid ng kanyang katawan. Ang eksenang ito ay nagpanginig kay Alora. Ngunit hindi niya maalis ang tingin sa lalaki. Hindi na niya kayang itago ang takot at pagkalito. Kung hindi ka tao, ano ka? Hindi sumagot si Alvaro kaagad. Sa halip, hinayaang maramdaman ni Alora ang bigat ng kanyang presensya. Ang kanyang mga mata ay tila sumasalamin sa malalim na lihim na matagal na niyang iniingatan. Lumapit siya kay Alora. Kahit na siya ay nakalutang pa rin sa hangin at binigkas ang mga salitang hinding-hindi niya inakalang maririnig niya. Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, biglang may narinig silang mababang ugong mula sa paligid. Parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Nag-iba ang ekspresyon ni Alvaro. Mula sa malamig at malungkot, naging alerto at seryoso. Alora, umalis ka rito. Ngayon din. Anong nangyayari? Tanong ni Alora, ngunit hindi na sumagot si Alvaro. Sa halip, mabilis siyang lumuhod at hinawakan ang kamay nito. Sa kabila ng kanyang galit at pagkalito, naramdaman niyang muling ligtas siya. Habang hawak ni Alvaro ang kamay ni Alora, naramdaman niya ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng kanilang mga paa.
Ang malamig na hangin na bumalot sa kanila kanina ay napalitan ng isang mabigat na presensya. Isang enerhiyang tila nagmumula sa mismong kalikasan. Sa kabila ng gulat at takot, hindi binitawan ni Alora si Alvaro. Sa puntong iyon, naunawaan niyang siya lang ang maaaring magbigay liwanag sa lahat ng nangyayari. Alvaro, sagutin mo ako. Sino ka ba? Ano ang nangyayari? Pilit na tanong ni Alora. Ang boses nito ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Huminga ng malalim si Alvaro. Sa unang pagkakataon, ang kanyang panatag na anyo ay nagpakita ng bahagyang pagkapagabag. Isa akong nilalang na hindi bahagi ng inyong mundo, sabi niya sa wakas. Isang engkanto na itinalagang magbantay sa iyo mula pa noong isinilang ka. Napamulagat si Alora. Sa lahat ng narinig niyang alamat at kwento mula sa kanyang lola, hindi niya inakalang isa rito ang totoo. Magbantay? Bakit? Anong meron sa akin na kailangang bantayan? Bago pa siya makasagot, biglang bumukas ang lupa malapit sa kanilang kinaroroonan. At mula rito, umangat ang maiitim na anino na tila may sariling buhay. Ang mga ito ay bumalot sa paligid. Humuhuni ng mabababang tunog na parang panaghoy ng mga nawawala. Hinila ni Alvaro si Alora palayo at sa isang iglap, itinaas niya ang kanyang kamay. Lumikha ng liwanag na nagpalayo sa mga anino. Ito ang dahilan kung bakit naririto ako, sabi ni Alvaro. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad. Hindi ka isang ordinaryong mortal, Alora. Meron kang taglay na bagay na hinahanap ng mga nilalang na tulad nila. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Alora habang pilit niyang iniintindi ang lahat. Ngunit hindi na sumagot si Alvaro. Sa halip, iniharap niya ang sarili sa mga anino na tila nagiging mas matapang habang lumalapit. Hindi kita hayaang masaktan, bulong niya, ngunit malinaw na ito ay para sa sarili niya kaysa kay Alora. Mula sa kanyang mga kamay, biglang lumabas ang bugso ng liwanag na tila humiwalay sa kadiliman. Napaatras ang mga anino, ngunit hindi sila tuluyang nawala. Si Alora, sa kabila ng takot, ay lumapit kay Alvaro at hinawakan ang kanyang braso. Kung ganito pala kadelikado to, bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Bakit mo ako iniwan sa dilim ng lahat ng to? Puno ng sakit ang mga mata ni Alvaro nang lingunin niya si Alora. Dahil bawal akong makialam ng higit pa sa dapat. Ang mundo ko at ang mundo mo ay hindi dapat magtagpo. Ngunit hindi ko kayang tumalikod sa'yo. Tumigil siya, parang may hinahanap na lakas na loob sa kanya. At ngayon, kailangan kong harapin ang presyo ng desisyong yun. Bago pa siya makapagpatuloy, muling umatake ang mga anino. Mas malakas kaysa kanina. Tumayo si Alvaro sa harapan ni Alora. Tila handang harapin ang anumang darating. Ngunit, biglang isang anino ang nakalusot at pumalupot sa braso ni Alora. Napasigaw siya sa sakit at mabilis itong napansin ni Alvaro. Sa isang iglap, hinatak niya si Alora palapit. Inilapit ang kanyang noo sa kanya at bumulong ng isang salitang hindi niya naintindihan. Biglang nawala ang sakit at ang mga anino ay umatras na parang may kinatatakutan. Ngunit bago pa maunawaan ni Alora ang nangyari, biglang nanghina si Alvaro. Tila ang enerhiya niya ay naubos. Ang kanyang dating matibay at maliwanag na anyo ay nagmistulang naglalaho. Alvaro! Sigaw ni Alora, pilit na inaalalayan siya. Ano ang nangyayari sa iyo? Ngunit bago pa siya makasagot, lumabo ang mga mata ni Alvaro at tuluyan siyang bumagsak sa lupa. Naglaho ang liwanag na bumabalot sa kanya. Naiwang nakaluhod si Alora. Hindi alam ang gagawin habang ang kanyang paligid ay puno ng katahimikan. Habang nakaluhod si Alora, hawak ang tila humihinang katawan ni Alvaro, naramdaman niya ang bigat ng emosyon. Takot, pagkabalisa, at higit sa lahat, pag-aalala
para sa nilalang na palagi niyang inililigtas. Hindi niya maintindihan kung paano, ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi na siya maaaring manatiling walang alam. Kailangan niyang iligtas si Alvaro, gaya ng lagi nitong ginagawa para sa kanya. Mula sa paligid, naroon pa rin ang mga anino. Nagmamasid, ngunit hindi na sila muling umaatake. Tila pinapanood nila si Alora, naghihintay ng susunod na hakbang. Huminga ng malalim si Alora. Pilit na pinapanatag ang sarili. Kailangan niyang harapin ito. Alvaro, pakiusap. Bumalik ka. Bulong niya, ngunit hindi tumugon ang engkanto. Sa halip, nanatili itong tahimik. Ang kanyang katawan ay parang nagiging bahagi ng hangin. Unti-unting nawawala. Sa gitna ng kawalan, isang boses ang umalingawngaw. Malamig, ngunit puno ng kapangyarihan. Mortal, hindi mo naiintindihan ang laro na iyong pinasok. Sabi ng boses. Ang nilalang na ito ay binaliwala ang batas ng kanyang mundo para lamang protektahan ka. Alam mo ba kung anong kapalit nito? Napatayo si Alora, kahit nanginginig ang tuhod. Hindi ko po alam. Sagot niya. Ang boses niya ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Pero kung kailangan kong ibigay ang anumang meron ako para mailigtas siya, gagawin ko po. Hindi ko hahayaang mawala siya. Biglang nagliwanag ang paligid at sa harap niya ay lumitaw ang isang figura. Mataas, may tila korona ng liwanag at ang mga mata nito ay parang salamin na sansinukob. Kung yan ang nais mo, mortal, kailangan mong magawa na ibalik ang balanse. Sa pamamagitan ng iyong puso, maaari mong muling buhayin ang kanyang liwanag. Ngunit tandaan mo, kailangan buo ang iyong pasya. Hindi ko alam kung paano, sagot ni Alora, ngunit tumingin siya kay Alvaro. Ang mukha nito ay tahimik, ngunit puno ng pagod. Pero hindi ko hahayaang mawala siya. Sumilay ang liwanag mula sa kanyang dibdib. Isang mainit na enerhiyang hindi niya maipaliwanag. Ang mga anino ay umatras at ang katawan ni Alvaro ay nagsimulang magningning muli. Unti-unting bumangon, ang kanyang anyo ay bumalik sa dati. Mas maliwanag at mas makapangyarihan kaysa dati. Alora, bulong ni Alvaro, ang boses nito ay puno ng emosyon. Bakit mo ginawa yun? Paano mo nagawang isugal ang lahat? Ngumiti si Alora, kahit nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Dahil mahalaga ka sa akin, Alvaro. At kung may pagkakataon akong iligtas ka, gagawin ko yun. Gaya ng ginawa mo para sa akin. Hindi nakapagsalita si Alvaro. Sa halip, inilapit niya ang kanyang kamay sa mukha ni Alora. Parang sinusigurado na totoo ito. Wala kang alam kung gaano kalalim ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa iyo. Ngunit bawal to, Alora. Ang mundo ko at ang mundo mo, hindi na mahalaga yon. Putol ni Alora. Ang mahalaga, nandito ka at hindi ako aalis sa tabi mo anuman ang mangyari. Sa sandaling iyon, ang anino at liwanag na pumalibot sa kanila ay naglaho. Parang ang buong kalikasan ay sumang-ayon sa kanilang naging desisyon. Tumayo si Alvaro at sa unang pagkakataon, hindi na niya pinigilan ang nararamdaman. Yumuko siya at hinalikan si Alora sa noo. Isang tanda ng pangakong hinding-hindi na niya iiwan ang babaeng iyon. Mula noon, naging mas madalas ang presensya ni Alvaro sa buhay ni Alora. Sa kabila ng pagiging engkanto, natutunan niyang pahalagahan ang mga simpleng bagay sa mundo ng tao. Ang kanilang pagmamahalan ay naging simbolo ng pagkakaisa ng dalawang magkaibang mundo. Isang patunay na kahit gaano kahirap ang pagsubok, ang tunay na pagmamahal ay kayang lampasan ang lahat. At si Alora, natutunan niyang yakapin
ang kanyang natatanging kapalaran. Sa piling ni Alvaro, natagpuan niyang hindi lamang ang proteksyon, kundi ang kaligayahang hindi niya kailanman inaasahan. Sa huli, ang kanilang kwento ay nagpatuloy, puno ng pag-asa at pagmamahal. Isang kwento na nagsimula sa mahiwagang gubat at nagtapos sa pangakong hindi matitinag ng kahit na ano. Kamusta po kayo? Muli po, maraming salamat po sa pagsubaybay. Pasensya na po kayo kung ngayon lang po ulit ako nakapag-upload. Babawi po ako sa mga susunod na araw. At hello po pala kay Sir Omar Sarmiento at sa kanyang asawa. Happy anniversary po sa inyo. Nawa po'y patuloy na pagpalain at pagtibayan ng pagsasama po ninyo ng ating Panginoon. Taos puso po akong nagpapasalamat sa patuloy niyo pong pagsuporta. At sa mga bago po nating listener, huwag niyo po sanang kakalimutang mag-like at mag-subscribe. Have a nice day po sa inyong lahat!